Ano ba yung ano nyo ngayon, Insan? Ano yung status nyo talaga ngayon ni Rachel? Close friends or talagang mag-ano na kayo? Girlfriend, boyfriend? Sa 100%, ilang percent na si Ruel dyan sa puso mo? Naisipan nyo ba or dumating yung time na nakapag-isip din kayo na balak nyo nang umalis sa Kalingap? Ayan, andito rin sina Dodong at si Rachel. Ayan. Sila ngayon ang nauna, oh. Delivered kami ngayon. Ayan. Kumusta naman kayo, Kumusta naman ang Rochelle? Grabe, talagang ako sa totoo lang ay proud ako sa sa achievement yung dalawa. Grabe, talagang may community na kayong solid, Ano masasabi mo doon, Insan? Papasalamat lang din po ako kasi nga hindi po biro yung mga ginagawa namin ng mga pagtulong, Kaya po salamat po sa mga nasa likod po ng mga sumusuporta po sa amin, mga supporters namin. Kundi dahil din po sa inyo, wala din po kaming mga activities po. Wala po kaming mga feeding program, mga charity works na ginagawa. Kaya po, salamat po sa inyong lahat and sana po patuloy po natin suportahan po ang Team Kalingap. Unang-una po si Kuya Bal, si Kalingap Rab, tsaka po mga kasamaan po natin mga vloggers. Huwag po natin silang kalimutan po na suportahan po bago nyo po kami suportahan. Yun. Talagang bilib ako sa dalawang ito. Talagang ang dami nilang supporters. Kaya andito, sasamantayan na natin. Total sila yung nauna dito. Kumustahin natin sila mga Kalingap. Kasi nung nakaraan, nabitin tayo kasi busy sila eh. Nabitin tayo sa pag-interview sa couple. Power couple ng Kalingap. Ang Catherine at Daniel Padilla. Dami nga yan. ng Kalingap. Ayan. So, kumusta naman Rachel? Paano mo na pagsasabay yung pag-aaral mo at pag-vlog? Eh, syempre, si Dodong. Paano mo na pagsasabay, ha? After ko po sa school, after ko po magaling sa school, nadiretso po kami, hanap kami na matutulungan. Wow! Ang galing, no? Nakikita ko nga, nakaangkas ka sa kanya, no? Talagang, di ka rin yung tipo ng babae na maarte kahit mainitan. Ayos lang po. Sanay naman po ako mainitan. Noon nga po ay napaligo kami sa mainit pa. At yung balat namin tutong pa guys. Pero Rachel, matanong lang kita, Siyempre, before, di ka pa nakikilala ng Kalingap, hindi pa public yung buhay mo, Ngayon, grabe yung pagbabago. Biglang sa di ka kilala, ngayon kilala ka na. Ngayon, masaya ka naman sa ganitong sitwasyon mo ngayon? Oo naman po, masaya naman po ako. Kahit hindi po kami nakikilala noon, masaya man din po. Oo, masaya ka naman. Normal lang din. Normal lang din. Pero kung tatanungin kita, kailan ka mas masaya, noon o ngayon? Tatanungin po ako. Parang paras lang naman po. Paras lang? Paras lang. Ibig sabihin kahit di mo pa nakikilala si Dodong noon, tapos ngayon, same lang? Grabe na. Mas masaya. Pero mas masaya ngayon, syempre, kasi nandiyan na si Insan Ruel. Sa totoo lang talaga, bilib ako sa mga achievements mo. And napagsasabay mo talaga yung pag-aaral with honor ka pa rin kahit, di ba, nung kasagsagan nung Rochelle, di ba, na Kalingap serye, ano ka pa rin, consistent with honor ka pa rin. Ano naman yung nilook forward mo sa yung YouTube channel? Ano yung plano mo? Ano yung plano mo sa channel? Pangarap mo bang maging kagaya ng mga bigating YouTube channel? O kahit ganito lang? Kahit ganito lang, kahit simple lang po, yung kahit konti lang nanonood, okay lang. Parang libangan lang po. Libangan lang talaga. Tsaka din, minsan kapag walang ginagawa or tapos na ako sa school, mahanap po kami ni Trixie ng matutulungan. Ang galing ganun na. Po yung So mas gusto mo rin, gusto mo rin maging charity vlog talaga? Opo, para yung tinulong niyo po sa akin, maibalik ko sa ibang tao. Grabe, napakagaling naman ng sagot na yun ni Rachel. Insan, ikaw naman Insan, ano yung napansin mo kay Rachel na pagbabago simula nung una mo siyang makilala compare sa ngayon? Ano ngayon Insan? Medyo na siya. Yung mga ginagawa natin,
mukhang na-influensyahan na siya. Kasi noon, tinatanong ko siya nung hindi pa siya gumawa ng channel. Kung halimbawa kung magkaroon siya ng sariling channel, gusto niya bang maging charity vlogger? Sinabi niya hindi. kasi hindi ko pa alam kung sagot ko. Di pa niya siguro na... Ay, saka wala pa naman siya kaya na mga Oo nga, mukhang feeling niya na yung kung magiging charity vlogger ka talagang kailangan maraming pera, ganyan. Yun ang kanyang nasa isip siguro. Pero ngayon, mukhang nag-iba yung ano niya. Di ko naman, ay talagang, oo. Nung time, pwede ka rin makatulong. Oo, tama. Sarap nun. Kahit simpleng ano lang, ayuda. Simpleng ayuda nakakapagpasaya lang. ka. Halimbawa, yung bago lang ginawa niya, galing school, umuwi siya ng, lumabas siya ng school, tapos na yung school nila. Then dumiretso siya sa pagtulong, merong isang pulubi doon na binigyan niya ng pagkain. Sa simpleng ganyan lang na paggawa, di ba? Malaking impact na yun sa binigyan mo ng tulong. And syempre sa mga taong nanonood, mas mamotivate silang magbigay sa mga ibang homeless people. Sa sa puso. Oo, totoo. Yung makita mo yung tao na masaya dahil sa binigay mo kahit Simpleng effort, simpleng bigay mo lang ng So yun pagkain. pala yung mga natutunan mo, na-realize mo nung sumama ka kay Kaya Roel. napipil ko po si tatay nung binigyan ko siya. Ganun din po ako yung napipil ko, yung talagang hindi ko po in-expect na may ganun tao na tutulungan kami. Kaya sobrang nagpapasalamat din po ako sa inyo. Ngayon, siguro mga ilang months na rin kayo magkakilala, di ba? Dumating ba sa point na parang nag-away kayo? Ng sobra? Hindi pa naman. Hindi pa naman. Lagi po kami magkasundo. Ayos yun. Ang galing, lagi kayo magkasundo. Kumbaga, kumusta yung ano nyo ngayon? Kumbaga, mas nakikilala nyo yung isa't isa. Ganon. Kasi if ever man na hindi naman yan, normal lang naman yan sa halimbawa sa amin or sa lahat ng tao yung medyo misunderstanding. Partner, di ba? Oo. Talagang hindi ako gagawa ay talagang talagang yung iniisip ko na kung patatagalin namin ito, mas mag-worse siya or mas lalaki yung ganong away. Oo. Ano ba yung ano nyo ngayon, Insan? Ano yung status nyo talaga ngayon ni Rachel? Close friends or talagang mag-ano na kayo? Girlfriend, boyfriend? Hindi pa naman. Ano pa yun? Halimbawa kung parang ano lang talaga, ngayon, more than friends. More than friends pa. Yung pinapakita ko sa kanya, talagang alam ko man in the end, mag-worth it naman siya. So sa amin ngayon, friends muna. And tungkol naman sa aming dalawa, wala nang ilangan. Comfortable na ako sa kanya. And then, basta po kung anong ginagawa ko sa kanya, talagang yung mga bagay na siya, yung Down. May problema siya. Tapos, panatag na yung loob ko na... Sabihin, mas panatag ka ngayon. Oo. Compared to... Share ko sa kanya yung mga problema. So ano talaga, close friends, hindi lang basta magkaibigan. Parang best friend, gano'n. Best friend. Pero siguro darating din yung araw na masasabi natin na Official. sa tingin mo, mga kailan yun? siguro abangan na nila pag magiging na siya. Ikaw, Rachel, sa tingin mo, kailan mo siya sasagutin? Kapag tamang edad na. Tamang edad na. Kasi pero ngayon, kasi ito tinanong ko rin kina Eric sa 100%, di ba? Sa sa 100%, ilang percent na si Roel dyan sa puso mo? nasa 95. Oh, grabe talaga. Insan, 5% na lang. Kaya nga. 5% na lang. Sa tingin mo, Insan, ano pa yung kulang sa'yo para makuha mo yung 5%? Ano pa yung kulang sa'yo? Siyempre, lahat naman ginagawa ko para sa kanya, hindi lang para sa kanya. Parang naglabas na sa mga Parang naglabas na sa mga ng laban, no? Hindi man po. Siguro yung mga kailangan ko pa is... Ano pa yung kahit sa tingin mo? Sa tingin ko, sa tingin ko, mukhang wala na ata. Panahon na lang. Panahon na lang. Oh, time na lang ang kailangan. Perfect time. Perfect time. Since kami nasa public naman, public social media,
So kailangan maging model din kami sa mga kabataan na nasa wasong edad yung relationship. Kasi karamihan sa mga bata ngayon is medyo patago yung mga relationship, kagaya nabubuntis ng mga minor pa. Kaya gusto namin makikita ng mga viewers natin na magiging official kami. Tapos legal age na siya. Sa tingin mo, Insan, ano yung pros and cons ng pagiging public figure na couple? Yung advantage and disadvantage. Unahin natin sa advantage. Siyempre, yung tulong talagang pinipray mo pa lang yung tulong, kinabukasan andun na. Hindi lang para sa akin, kundi para sa ibang tao. Kasi noon talaga niisip ko yung paano ako makakatulong sa isang beneficiary ko na yung hindi sasapat yung ko. Siguro advantage no na marami nang sumusuporta, marami nang nagbibigay ng tulong. And then yung disadvantage noon is prone kami sa mga bashing, ganyan. Normal lang naman yun sa atin, pati nga mga celebrity. Talagang bugbog sa mga basher. Grabe pa nga sila. Siguro sa amin is na lang tatagan yung loob, no? Open na lang sa isa't isa since kami lang naman yung nakakaintindi sa aming sitwasyon na yun. Yun lang, open lang kung ano yung mga halimbawa merong hindi ka nababasa, hihingi ka ng advice o ganyan. Handa naman akong magbigay ng advice para sa kanya at handa naman akong makinig sa mga payo ni Rachel. Kaya yun siguro sa tingin ko yung pros and cons bilang isang public figure na couple. Ikaw naman, Rachel, ano yung sa tingin mo advantage ng kilala kayo and disadvantage ng pagiging sikat? Advantage muna. Parang ganun din po. Ganun din na mas maraming nakakatulong sa inyo. No? Disadvantage naman ay may mga bashers. Speaking of bashers, paano mo ngayon, Rachel, hinaharap ng bashers? Diba dati talaga nasasaktan ka? Nahirapan ako. Kasi nahirapan akong yung mga basher ko. Kasi hindi ko po in-expect na grabe po yung sinasabi nila. Kahit di ko naman personality yung sinasabi nila. Hindi ko naman ginagawa yung mga sinasabi nila. Grabe po. Masakit po pala. Kita ko nga sa'yo, nagpa-short ka talaga. Pero nung katagalan, na-realize ko na bakit ako makikinig sa kanila kung hindi naman ako yun. Tama. Tsaka nang mas inano ko po sarili ko na mas marami pa rin nagmamahal sa akin kaysa sa mga basher ko. Kasi siguro yung mga nakikita lang nila yung na parang yung siguro na-experience nila yun kaya ina-apply sa akin kahit di ko naman po ginagawa. And then sabi ko, sarili ko, ignore the basher na lang. Tsaka na lang po, embrace positivity, avoid negativity. Tama. Speaking of kasi kilala na kayo, 'di ba? Sikat na kayo, may community na kayo. Naisipan nyo ba or dumating yung time na nakapag-isip din kayo na balak nyo nang umalis sa Kalingap? Hindi po. Hindi. Lagi po namin na kapag may pa-feeding po kami, lagi po namin binabanggit ang Team Kalingap. So hindi mo naisip kahit konti na maghiwalay na sa Kalingap? Hindi po, kasi doon po tayo nagsimula. Wow. Ikaw, Insan? Sa akin po. Talagang lahat ng mga siguro sa akin na nakasentro yung matatawag natin na umalis na daw sa Kalingap. Kasi nga, ganyan, may mga community na. Para sa akin po, hindi po yun mangyayari kahit man po na tatanda na po ako. Talagang hindi lang dahil tito ko po, si Kuya Bal yung head founder, dahil may utang na loob po ako. Kasi nga, dyan po tayo nanggaling. Hindi po ako magiging si Roel of Malalag kung hindi dahil po sa Team Kalingap kay Kuya Bal. Kaya po, lahat po ng mga program natin, lahat po ng mga charity vlogs, talagang ina-acknowledge natin before po ng ating vlog, before po ng ating program, hanggang sa matapos po, naka-mention po yung Team Kalingap dyan. Pero sa naman po, mga naninira po sa amin dyan na nagbabash po na umiwalay na daw, no? Nagsarili na po. Di pa yung mangyayari, kaya gusto ko po na may mapatunayan pa ako, mag-grow ko as a charity vlogger, as a person. Gusto ko po na... As an individual. Yes. Di yung kaya mo na, pero didikit ka pa rin. Gusto ko po na mas spread yung pagtulong, no? Gusto ko Under po Kalingap pa rin, pero sarili mong Opo. Sarili mong effort. Maganda naman po na mas nakaka-proud po yun kay Kuya Bal, siya yung head founder na ito yung mga ko noon, mas
dumarami yung natutulungan, mas maganda pakinggan yung mga ganon. Hindi yung, ayan, ito na, umiwalay na kasi nga malaki na yung channel. Hindi po. Kaya po sa kanila is limitahan po natin yung gawa-gawa po ng kwento na hindi naman totoo. Basta po bigyan, ayan po, magbigay po kayo ng ng ebidensya, katunayan na umiwalay na po tayo. Maraming nagsasabi, nagko-comment na umalis na daw kayo. Umalis ako. Pero sa akin po hindi nga po ako nag-live tungkol doon kasi alam ko hindi totoo. Kalinga pa rin talagang inaano. Siyempre naman po. Kumbaga, tawag dyan kahit yung pinopromote natin, kahit man po na may feeding program kami na halimbawa kami lang. Kalinga pa rin. Kalinga pa rin yung natin. Tugtog nga po, kalinga pa rin. Yes. Pero insan, may tanong ako. Meron bang, kahit di mo nasabihin kung sino man or kung anong pangalan, may mga tao ba na nagsabi na sa'yo na umalis na sa Kalingap? Meron ka bang nababasa gano'n? Hindi ka pumayag? Hindi ko pumayag. Talagang wala sa isip ko talagang umalis. Kaya medyo natakot nga po ako, ba't ganito? Pero sa sarili mo talaga, hindi talaga, wala talaga. Kahit man po na umuwi tayo sa amin, di ba po, kalinga pa rin po yung natin. Kasi actually nauna ka pa nga sa akin mag-YouTube no? Oo nga po. Si Kuya Bal, inuuna ka talagang ina ni Kuya Bal. Ay ako nagtatrabaho pa ako noon. Oo nga po. Talagang si Kuya Bal talaga yung pinaka dahilan kung bakit ka nagkaroon ng YouTube channel at kung bakit ka naging Roel of Malalag. Pero itong pangalan ko po, credited ko po ito kay Auntie Emmy. Si Auntie Emmy nagawa nito. Kasi gusto niya po na magkaroon ng yung kilalang pangalan ka sa YouTube. Ikaw naman, Rachel, meron bang nag-ano sa'yo? Nag-chat or nagsabi personally na, Rachel, humiwalay na kayo sa Kalingap, magsarili ka na lang kasi total may mga community ka na, may sarili ka ng viewers. Sa akin po, wala naman nagsabi. Kahit kasi chat. Kasi ang lagi nag-aalo lang si Roel. Si Roel pa namin nasabi yun. Galing. Buti na lang at nandyan si Insan, ginaguide ka. Laking tulong din ng andyan si Roel kasi kadalasan pag mga bata madaling ma-influensya. Pero si Rachel naman kahit ganyang edad, matured na siya. Matured na siyang mag-isip. Ang gusto ko din dito kasi yan, may isang grupo pa para yung ibang mga small YouTuber matulungan din, di ba? Gaya nila, yung mga kasama mo, at least natutulungan mo sila na magkaroon sila ng views, di ba? Nga po. Yun yung maganda doon kasi marami pang may mga ibang vlogger na matutulungan. Mukhang siya yung halimbawa yung networking. Yung isang kasamaan mo na medyo malaki na pumunta doon sa isang lugar para mag-spread naman, tutulungan naman yung ibang tao, yung iba ganyan. Basta po, pero yung talagang yung root talaga niya, yung si Kuya Bal. Pero andun talaga yung Team Kalingap. Siya pinaka-taas. Siya yung taas, yung pinaka-puno talaga. Tama yun. Mo lang. Dumating na ba yung pin mo? Hindi pa. Naku. Ano lang yun sa kanya siguro, yung manual na lang. Hala, tagal na nun. Nauna pa yung kay Jomar. Nauna na? Oo, meron na si Jomar. I-manual nyo, every 3 weeks yun, di ba? Every 21 days. Yun ang pangalawang request na namin. Yun, ubusin nyo yung request, makakaano kayo nun. Pero chinek nyo na sa sa post office. Sa tita mo, di pa yata? Chinecheck yun sa post office. Ipa-check mo sa tita mo. Minsan nasa post office na yun. Kasi sayang. Baka hindi pa na-deliver. Para magsahod ka na. Rachel, ano yung gagawin mo sa una mong sahod? Papasyal sila. Hindi po. Ang gagawin ko, yung mga taong tumulong sa akin. Katulad ng pag-asikaso po ng channel ko, yung ititreat ko po sila. Tapos, parang gusto ko pong charity din. Gamit ko yung... Sa ano nyo ngayon, ito last question Roel and Rachel, sa achievements nyo ngayon, sa kalagayan nyo ngayon, sino yung pinagsasalamatan nyo? Ang Diyos. Ang Diyos. Sundan si Kuya Bal, tapos kayo po. Salamat po sa inyo kasi siyempre hindi po mangyayari to kung wala po kayong lahat. Siyempre si Lord. Tama, amen. Si Lord talaga number 1. Ikaw naman, Insan, Ro. Siyempre, unang-una po natin pasalamatan is yung Panginoon natin kasi nga po wala din po tayo ngayon, wala po yung head founder natin kung wala po ang Diyos, no? Unang-una po natin siyang pasalamatan. And second, yung tumulong nag-influence sa akin, nagikayat sa akin na pumasok dito sa pag-YouTube si Kuya Bal. Oo, si Tito Bal. Ayan, thank you po. At syempre, kay Insan Rab, di po ako magiging ganito din po. Kilala ng mga ibang tao, kundi dahil po sa kanya.
Kaya po nagpapasalamat din po ako. Pangapat po sa ating mga viewers po. No? Di po tayo mabubuhay po ang ating channel kung wala din po ang inyong suporta po. Kahit man po na pinagsawaan nyo na po kami. Hindi man sasawa. Hindi man po. May mga ibang tao lang. Pero salamat na lang po sa mga solid po at totoong sumusuporta sa amin. Mga organic natin, tawagin pong organic natin na viewers. Talagang salamat po sa inyong pagtsatsaga at sa inyong suporta sa amin. At huli po yung mga kasama natin, no, sumusuporta din sa atin, nagbibigay po ng moral support. Charity no? vloggers, charity vloggers, mga kasamahan po natin kasi hindi po din tayo magiging ganito po. Magiging ganito ka no? Yung mga ginagawa natin kung wala din po yung mga kasamahan natin, no? Sila po yung nag-influence sa atin na ganito yung mga subject matter na tutulungan natin. Kaya salamat po sa inyong lahat at God bless pero po. insan, naniniwala ka ba na nahati na daw yung community gawa ng may mga solid Rochelle, may mga may nabuo din ng mga puso-puso na kulay? Ano yung opinion mo doon, insan? Para sa akin, insan, siguro nasa tao lang yan. Sa viewers lang yan. Sa amin naman, no, accepted ko naman na lahat ng mga sumusuporta sa akin. Talagang pinagsasabihan ko yan sila. Kaya nga po, yung sinabi ko, although nakaka-apekto siya sa channel ko, yung sinabi ko na wag niyo po kaming suportahan kung hindi niyo po kayang suportahan sila Kalingap Rab at si Kuya Bal. Yes, talagang isa-sacrifice ko yung channel ko, yung views ko para po doon. Kaya po para sa akin, siguro mga bashers na lang po yung gumagawa ng mga issue na yun. Binibigyan nila ng meaning yung mga kulay-kulay na yan, wala naman yan. Kung susuporta sila, talagang susuporta sila doon, no? Hindi yung para sa kulay na yon. Kasi alam ko po wala sa kulay yung suporta natin, no. Alam ko po na kung totoo kang kalinga, susuporta ka sa ibang charity vloggers. Para sa akin po, no, na yun, mga nagko-comment po ng mga ganoon. Siguro po limitahan po natin, no, kasi nga medyo doon na-divide, no. Para lang na-misinterpret ng mga viewers. Yes, na-misinterpret siya ng mga reactors, ng mga viewers na halimbawa kung ganitong kulay ka is ganito ka na. Para sa amin wala naman po. Wala po yun, wala po yung meaning na yun. Pero totoo naman po na favorite color ko yung blue. Pero wag po nating bigyan ng meaning, no, na blue ako kasi blue si Rowell. Tama yun. Yun po, yung pinagawakan ko pong salita na yun, totoo po yun, no, kung hindi niyo po kayang suportahan kami, yun po, mas okay po na wag niyo po kami suportahan kasi nga po ito nga, nakasuporta tayo kay Kuya Bal, kayo naman mga supporters ko is ayaw niyo naman po. So ano bang silbi ng suporta niyo po sa akin na doon naman po ako nanggaling sa Team Kalingap kay Kuya Bal. Kaya yun po ang opinion ko sa akin, insan. Apo. Salamat, insan. Thank you. Rachel. Ayan, so yun po mga Kalingap. Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo.